Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating si roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roon kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia, kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuna at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa 2 ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Bernabe ay kilalang apostol ng Panginoon. Ang salitang apostol ay hindi lang tumutukoy sa 12 na pinili ni Jesus. Ang salitang apostol ay nangangahulugan na pinadala. Kaya may marami pang tinutukoy na apostol sa Biblia at hindi lang ang 12. Kasama na dito si Bernabe, si Pablo, si Apollos. Si Bernabe ay mapagkakatiwalaan sa simbahan sa Jerusalem. Isa siya sa mga nagbenta ng kanyang lupa at ang pera ay ibinigay sa mga leaders upang ipamahagi sa mga mahirap. Si Bernabe ay taga-isla ng Sipre, kaya siya ay Greek-speaking. Nung dumating si Saulo sa Jerusalem, pagkatapos siya ay nagbagong buhay doon sa daan patungong Damasco, si Bernabe ang kumukup sa kanya at siya ang nagpakilala sa kanya sa mga kapatid sa Jerusalem na siya ay hindi na kaaway kundi kakampi. Masigasig ang na nagpahayag doon si Saulo tungkol kay Jesus, na pinag-initan siya ng mga Hudyo tulad ng mainit sila kay Esteban, ang unang martir. Natakot ang mga leaders para kay Saulo, kaya pinauwi muna siya sa Tarsus kung taga saan siya. Nagkaroon ng mga pag-uusig sa mga Greek-speaking Christians. Marami ay umalis sa Jerusalem upang magpalamig muna. Pero hindi sila nanahimik na magsalita tungkol kay Jesus. May mga grupo na pumunta sa Antioquia, sa Syria. Doon nagsalita sila tungkol kay Jesus, hindi lang sa mga Hudyo, pero pati na sa mga Gentile, sa mga hindi Hudyo. Marami namang naniwala sa kanila. Nung mabalitaan ng mga leader sa Jerusalem
na maraming mga hintil ang naniwala kay Jesus, pinadala nila doon si Bernabe upang usisain kung wasto ba ang pananampalataya nila. Malaki ang tiwala nila kay Bernabe. Itong si Bernabe ay puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya niya. Kaya sa kanyang pananatili sa Antioquia, nakita niya na tama naman ang pananampalataya ng mga hintil at marami pa sa kanila ang gustong maniwala. Malaking trabaho ang magpahayag sa kanila. Kailangan silang i-organize. Kaya sinundo niya si Saulo sa Tarsos at dalawa silang nagturo sa mga taga-Antioquia ng buong taon. Tinuruan ng mga tao, inorganize ang mga tao, nagkaroon ng isang matatag na Christian community. Binuo nila ang community doon. Dahil sa success nila, nakilala ang pananampalataya doon at tinawag silang Kristiyano kasi pinapahayag nila na nandito na ang Kristo at siya ay si Jesus na taga Nazaret. Kaya unang nakilala ang mga tagasunod ng grupong ito na Kristiyano doon sa Antioquia ng Syria. Sa discernment ng mga leaders ng mga Kristiyano doon sa Antioquia, nagsalita ang Espiritu Santo na ibukod si Bernabe at si Pablo upang ipalaganap ang magandang balita sa labas na ng lungsod ng Antioquia. Kaya ipinatong nila ang kanilang kamay sa dalawa at pinayaon sila. Una silang pumunta sa isla ng Sipre kung taga saan si Bernabe. Dakila ang papel ni Bernabe sa simbahan. Malaki ang tiwala sa kanya ng mga leaders. Ang isang malaking nagawa niya ay siya ang nakapagdiskubre kay Saulo na magiging Pablo. Siya ang nag-sponsor kay Saulo. Siya nagpakilala sa mga leaders kay Saulo at siya din ang gumabay kay Saulo sa pag-evangelize sa Antioquia. At sa kanilang missionary journey, siya ang naging boss ni Saulo. Talagang dakilang apostol itong si Bernabe. Malaki ang kanyang influence kay Saulo at si Saulo naman ay natuto ng malaki sa kanya. Si Bernabe, San Bernabe, salamat sa iyong halimbawa ng paghahanap ng mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Ini-involve mo ang iba sa gawaing ito. In-involve mo si Saulo at naging dakilang apostol si Pablo dahil sa iyo. Doon sa langit, ipagdasal mo kami na patuloy na gumawa at kumilos upang makilala si Kristo ng mga tao. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.